mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Ngunit hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. No limit tangere. Sa direksyon ni Ginoong Hilton Navarro. Che! Nakakayamot naman ang bansa mo. Halatang iba ang pamahala dito kumpara sa pamahala sa Madrid. Ang masama pa'y puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon akong nagtitiis at nagdildil ng kanin sa bayan ng Santiago bilang Cora Paro. Ngunit nang ako'y umalis ay ilang matatanda at hermanos terceros lamang ang hatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. Huwag kayong mag-alala. Dahil matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong malayo na siya sa ganung mga walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasi saklap ng nangyari sa inyo ang sa amin. Nako! Sigurado akong nag-aksya ka lamang ng pera sa pupunta rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa mga handaan at matutulog na hindi nasisiyahan. Sino kaya ang darating na panahon niyo? Mga Ginoo, ikinalulugod ko magkakilala ang nasirang kaibigan na si Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama ni Don Santiago? Siya, si Cristomo Ibarra, nanggaling siya sa Europa. Ikinalulugod ko kayong makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko muling makita ang matalik na kaibigan ng aking ama. Oh, kung nagkakamali ako, pamanin po, reverensya. Hindi ka nagkakamali iyo. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang ipinagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Ang iyong ama ay isang mabait na tao. Nakilala ko at malimit kong makasama ang inyong ama. At masasabi kong isa siya sa pinakamakagalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Inawi ng inyong mga pamuri ang duda ko sa aking ama patungkol sa nangyari sa kanya. Gayon, ako na kanyang anak ay walang paalam-alam. Mga mahal kong panauhin, halina't sa hapak, handa ng hapunin. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang ating bayan. Sa totoo po niyan, ay parang ang bayan tila nakalimot sa akin. Kahit ako ay nasa malayo, lagi kong iniisip ang ating bayan. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kailanman ay hindi ko nakalimutan ang ating bayan. Sa mga lugar na napuntahan mo, ano ang pinakamaganda at pinakatumatak sa iyong isipan? Paumanhin po. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong ibang naibigan pa kundi ang ating bayan. Pagkatapos ko kasing mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng ibang bansa ay wala na akong matandaan at nakakalimutan ko na ang mga magagandang alaala sa bansang iyon. Kung gayon, ay isa kang bulag na hangal. Bakit ka pa nagsayang ng pera sa pagpunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Ang iyong pinag-aralan ay alam naman ng kahit sinong mag-aaral. Ang tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag na kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo niya sa akin nung ako'y bata pa. At talagang hindi na siya nagbago.
Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang panahon ng kanyang reverensya na dumadalaw sa aming tahanan at nakikisalo sa kainan ng aming ama. Naku, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong paumanhin. Paumanhin, Kapitan Tiago. Nababalik ko lang mula Espanya. Kailangan ko nang lumisan kaagad. Pupunta pa ako ng San Diego sa makalawa para sa Todos los Santos. May kikitain pa akong tao doon. Hindi ka na ba talaga mapapigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang aking bulaklak na si Maria Clara. Paumanhin po, Kapitan Tiago. Ngunit mahalaga ang aking katatagpuin. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Sana pagpambayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan ay napakasama na naging bunga sa pagpapadala ng kanilang mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang mga ulo at itinuturi ang kanilang mga sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Diyos ko, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat mag-isang aral sa inyo. Ipagpatawad niyo sa wari ko'y napamahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa pagkabatid ko ay wala ako o ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael, ay hindi siya makapaniwala na mayroon pala siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin patungkol sa mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang kanyang naging kasalanan? Ang tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang taong nabubulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng mundo, ay isa sa mga kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaiinisan at kinamumuhian rin siya ng iba sa kanyang mga kababayan. Dahil sa siya ay may naiibang filosofiya mula sa nakararami. Pinapalagay ng mga kaaway niya na siya ay isang irehe at pilibustero. Mula sa pulpeto ng simbahan ay ikinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring, kahit na walang pangalang nababanggit. Wala nang mas hihigit pang bobo sa mga nagkukunwaring matalino. May mga tao kasing nagmamarunong sa pamalakad ng pamlan, gayong wala naman silang alam. Kaya't kung kayo'y tumutulad sa mga ganito, magsisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mamayan sa pamalakad ng pamlan, lalo na sa mga taong mangmang at walang pinag-aralan gaya naman. Minsan ay may isang alteryero na nangungulikta ng tributo sa mga mamamayan. Ang alteryerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaliktad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang nangloko sa kabesa. Nakita iyon ng mga tao, pinakluluhan nila ang alteryerong ito at pinadala sa pagdamutan. Kinalaunan ay namatay ang alteryero na siyang ikinakulong ng iyong ama, Ibarra. Lumabas ang kanyang mga lihim na kaaway kasama rito si Padre Damaso. Malapit na sana siyang mapalaya nung hindi maputunayan sa tribunal ang kanyang mga kasalanan. Ngunit, inakusahan siya ng iba pang salang hindi naman niya ginawa. Lumipas ang ilang taon
at hindi na malaman ang tunay na sakdal ng inyong ama. Naroong siya'y kasama sa ilang mga tulisan, nangangkam na mga bukid, isang irehe at pilibustero. Nagbabasa ng mga pahayagan mula sa Madrid, nagtatago ng mga liham at larawan ng isang binitay na pari. At marami pang iba. Nagusot ang usapin. Sa wakas ay umiral din ang katuwiran. Mapapalaya na siya muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga baratang sa kanya. Ngunit sa kasawiang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon nito sa piitan. Nabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Iyon ko lang nalaman ang totoong nangyari sa aking ama. Napakalupit naman ang sinapit ng aking ama. Ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubaya ko na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente. Salamat sa pagbabahagi ng iyong mga nalalaman patungkol sa aking ama. Dinyada, Senyor Ibarra. Nabusog kaya ang bisita natin sa handaan, Isabel? Sa palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang na alis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan niya. O siya, maiwan ko muna ng mag-ama. At may gagawin pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban naman. Meron na ho ba? Wala naman, Iha. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos na biniyaan tayo ng kagandang buhay. Ngunit, wari sa akin na mas masaya sana tayo ngayon kung hindi na nawala ang iyong ina ng maaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Siguradong pagod na pagod kayo kanina mula sa pagtanggap ng mga bisita. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na biniyaan niya ako ng anak na mabait na kagaya mo. Ay, buhay, Opia, aking esposa. Naway makapiling ang lumikha ang iyong kaluluwa. Sumasalangit ka nawa. Mahabaging Panginoon, tanghali na ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuling? Magandang tanghali, Tia Isabel. Nais ko lang po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika at tulog. Kung estas, Ibarra, salamat at bumisita ka muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Nais ko po sanang makausap ang inyong anak. Abay, sige, Clareta. Gustong kausapin ni Ibarra si Maria Clara. Isabel, sunduin mo si Maria Clara. Maswerte ako at may pagkasundo tayo ng ating pamilya. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap ng ibang babae na katulad mo. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay naakit mo ang maraming kababaihan sa mga bansa niyo napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako kahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata pagdating sa magagandang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlabas ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan at mula sa aking puso, ikaw lang ang aking hinihingi. Tignan mo ang magagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo yun nalaman? Hindi ka pa naman nakaranas, di ba? Hay naku, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa dating pag-ibig. Patawad aking sila. Ngunit kailangan ko ng isa ni iyo. Bukas ay Todos los Santos at may kikitain pa akong tao doon upang tulungan ako bukas.
Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng matiwasay at ligtas. Paalam aking ina. Naway patnubayan ka ng poong may kapal. Clarita, kung huwag kayo napapababag, ay kamagtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan niya si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Opo, Ama. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin sa inyo, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang iyong tungo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang yung mga natitira kong gamit doon. O sige, bueno. Kausapin ko lamang ang iyong ama. Naway ligtas kayong makapaglakbay. Muchas gracias, Tingnan lang natin kung sino ang masusunod sa atin. Santiago! Santiago! Oh, Padre, anong sadya ninyo? May sasabihin ako sa iyo. Doon tayo sa lugar na kung saan walang makarinig sa atin. Tandaan mo ng mabuti ang sinabi ko sa inyo, Santiago. Dahil kapakanan mo lang ang iniisip ko. Naiintindihan ho, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. O sige, bueno. Sinabi na nga ba na ang masusunod ka rin ang aking gusto? Ayoko na! Sa ibang lugar na lang tayo maghukay. Bagong-bago pa rito. Huwag ka nga nang maarte. Dito na lang tayo. Free. Bagong-bago naman ang mga lahat ng mga ililibing dyan. Ayoko na! May dugo pa ang ibang buto at ang buho. Masyado ka namang maselan. Kung ikaw kaya yung inutusan ng Kura Paroko noon, umula noon, tapos may isang bangkay na 20 araw pa lamang inilibing. Tapos, alam mo ba, na pagkatapos ko siyang hinukay, ang baho-baho. Ha? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nag-utos sa'yo? Inutusan ako ng Kura Parokong malaki, na si Padre Damaso. Anong ginawa mo sa bangkay? Sinabihan niya ako na ilipat daw iyon sa libingan ng mga Chino. At yun, hindi ko nalibing kasi sobrang bumuhos ang ulan at sobra talagang umulan sa gabing iyon. Ayoko na! May natamaan yata akong isang buto na biyak. Parang hindi yata ako makakatulog mamayang gabi. Halika na nga, punta na nga tayo doon sa iba. Tinatawanan mo pa ako? Alam niyo ho ba ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito, alam ko kung nasaan ko inilibing ang inyong ama. Nilagyan ko po iyon ng palatandaan. Tinamnan ko po ng dahon ng adelfa tapos nilagyan ko ng isang malaking krus. Sige, sige. Halika rito, senyorito. Hanapin natin ang puntod ng inyong ama. Tara, tara. Teka. Akala ko hubay alam nyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama. Pagpaumanin niyo po, senyorito. Ngunit sa aking pagkakaalam ay dito ko lang po iyon inilibing. Hindi ko po alam kung bakit nawala ang dahon ng adelfa at ang isang krus. Magtanong ka doon sa sepulturero. Tanungin mo kung bakit naging ganito ang puntod. Manong, mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung saan ang inilibing namin doon? Ah, yung cross na may sa tabi ng bulaklak? Opo. Sinunog ko na! Sinunog? Opo, pinasunog ko ng kurang malaki. At bakit nyo naman hinukay ang kanyang bangkay? Saan nyo din lang ang kanyang bangkay? Pinag-utos ko ng kurang malaki na dalhin siya sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat po noon ang bangkay at malakas ang ulan. Kaya idinalak muna siya sa ilog at patawad po, senyor.
ba ang gumawa ng ganong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Kung ano man yun, sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lamang, wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Hindi ikaw! Sino? Sigurado ako hindi ako ang iyong hinahanap. Ngunit ang pinalitan kong kuro na si Padre Damasio. And patawad po, Padre, reverensya sa aking Senyor Ibarra. Hindi niya po alam ang kanyang nagagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko niya po, sapagkat para sa akin ay napakasakit ng kanyang mga sinapit. Kung kaya hindi ko siya masisisi sa kanyang mga nagawa. Pagpaunan niyo po. Crispin, hilahin mo ang uti ang tali. Pagpahinga naman tayo, Ama. Kanina pa tayo ng patayo at napatulog ng kampana. Hindi ba pwede papagalitan tayo ng sakristan, Mayor? Oo nga pala. Ilan ang susunduin mo ngayong buwan? 2 realis lamang, Crispin. Bayaran ko na kayo yung sinabi nila na tinapos ko na ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin, 2 gulta na ang inabot ko sa sakristan, Mayor. At ang sinasabi nilang ninakaw ko ay 2 unsa ng ginto. 32 realis iyon, kumbaga 32 kamay. Hindi aapo sa susunduhin ko ang hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng pagkakatakan sa sakristan, Mayor. Napakasama ko lang naman. Kaka, umuwi ka na lang. Sabihin mo si Inang na ayaw natin kong sakristan. Sabihin mo sa kanya na may sakit ako, kaya hindi ako makauwi. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. Mga pasaway na bata, wala na kayong ginawang tama dito sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales. Hindi ka uuwi ng alas 8, kundi alas 10 na ng gabi. Ngunit, huhulihin ako ng mga gwardiya. Wala akong pakialam. Sasagot ka ba? Ikaw, Crispin, ilabas mo ang ginto na ninakaw mo. Wala na kayong mga gala, pati dito sa simbahan ninanakawan ninyo. Hindi po ako nagnakaw. Wala po ako nagnakaw na kahit ano. Sasagot ka ba? Ito ang para sa'yo. Ito po, tama na po. Tama na po, mama ko kayo. Naku, siguradong matutuwa ang mga anak ko sa hinanda kong ulam. Nakikita ko na gutom na sina Crispin at Basilio mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang tuyong tawilis habang pinipigian ng kamatis. At buti na lang nakahingi ako kay Piloso Potasio ng tapang baboy ramo at hitang patong baboy. Siguradong maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Gutom na po, Sisa. Aba, ang sarap ng hinayin mo. Matikman nga. Pero Pedro, para sa mga anak mo yan. Aalis na ako. Hindi mo malang hintayin ang pagdating ng mga anak mo? Ang alam ko ay sweldo si Basilio ngayong araw. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo na ako ng 1 reales. Sige na, at baka mahuli ako ng sultada ng tinali ko. Huwag kayong mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya may buhay? Salamat at buhay siya. Bakit ka duguan? Ako naman. Ako po ay tumakas sa kumbento. Hindi ako makauwi ng alas 10 ng gabi, kaya ako ay umuwi ngayon. Bawal ako maglakad ng alas 9. Kaya noong nagkasalubong ko ang mga Guardia Civil, ay pinuputukan nila ako at isang punong dumaklo sa akin noon. Walang hiya talagang mga guardian civil niyan. Sadyang wala silang mga puso. Halika anak, at tumaklo natin ang sugat mo.
Pasensya ka na anak, at awilis lamang ang tira sa inyo. Naghanda ako ng masarap na ulam, ngunit kinain lahat ng ito ng inyong ama. Pagpasensyahan mo na lamang din siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag kang mag-alala, hindi naman niya ako ginawa ng masama. Teka, bakit daw hindi makakauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng sakristan mayor dahil siya raw ang nagnakaw na daw lang kung saan nagginto. Hindi naman po talaga siya nagnakaw, ngunit hindi siya papauwiin hanggat hindi niya iyon ibinabalik. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganoong tao ang anak ko. Hayaan mo anak, pupuntahan ko ang kura bukas. Dalhan ko siya ng gulay at hilingin ko ang kalayaan ng kapatid mo. Huwag mo nang aalalahanin yun. Magpahinga ka na. Ulang ka lang na bata! Magkalakaw! Huwag kang magtago! Humarap ka dito! Kasalanan mo yan! Labas na ka! Tingnan lang natin kung hindi mo ibabalik ang iyong ninakaw! Hindi po ako nagnakaw. Maawa na po kayo sa akin. At ang kasatuloy po ang nagnakaw. Huwag mo akong pagbitangan! Napakasama mo! Napakasamang bata! Inay, kuya, tulungan niyo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Tao po! Tao po! Tao po! Magandang araw po. Sino ka? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala akong gulay para sa kura. O sige, ilagay mo na lang dyan. Saan po? Kahit saan dyan. Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon, kahit makausap ko na lang ang anak ko si Crispin. Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyong bahay. Si Basilio ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga. Ngunit lumayas din pagkatapos magnakaw ng napakaraming bagay. Hindi totoo. Marahil nga ay hinahanap na siya ng mga gwardiya sa gilid. Hindi totoo. Alam mo, napakabuting mong asawa. Ngunit masasama ang iyong mga anak, katulad ng kanilang ama. Lalo na yung maliit. Nako, pagkahigitan niya pa ang kanyang ama. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kora. Hala, doon ka sa lansangan ng magulgol. Oh Diyos ko, huwag po niyong pababayaan ang aking mga... Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw. Opo, ako si Sisa, ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Sinungaling! Ilabas mo ang iyong mga anak, lalo na yung pinakabata. Hindi ko alam din, hindi pa sila umuwi simula kahapon. Halika dito, ipapakulong ka ng kurang paroko. Halika dito. Diyan! Diyan ka na babagay. Magbubulong ka sa kulungan. Patakuhanin niyo! Ano ng mga anak ko? Mga anak, nasa na kayo? Pagkain. Gutom na ako. Uhaw na ako. Ang hingi ng pagkain. Ginang, malaya ka na. Crispin! Nasaan na kayo? Nandito na ang nanay! Basilio! Crispin! Mga anak ko!
Ihahanda ko na ang lahat ng bagay bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kinikilabutan ako sa kanyang tinig na wari bang napakahiwaga. Madalas ay hindi ko naiintindihan ang kanyang mga sinasabing. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapanaginipan ng aking ina at ang sulat. Maging si Sinang at Andeng ay nakakabalitang hindi raw kumakain ng maayos ang kura at pinapabayaan ang kanyang sarili. Ngunit, hindi natin maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo rito. At isa pa, narito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo'y magkasakit. Hindi ba kayo natatakot na magkasakit? O magkasipon? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda ng aming magkakaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasaya? Sa may batis po, sa gubat Igaraos. Malapit sa puno ng Balete, iyon po ang napili ng mga dalaga. Upang maaking mapatunayan, ako'y walang sama ng loob dahil sa nangyari. Malugod kong itinatanggap ang iyong paanyaya. Maria Clara, aalis na ako. Magkikita na lang tayo bukas. Padre Salve, mauna na ako sa inyo. Hindi ninyo ako nakikilala, Ginoong Crisostomo. Ngunit may 2 araw na akong naghihintay sa pagdating ninyo rito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin, Ginoo? Tinatawag nila akong pulisan, kaya't walang ni isa ang tumutulong sa akin. Ang aking anak ay nawawala at ang aking asawa ay nababaliw. Anong kailangan niyo sa akin, Ginoo? Nais ko po sanang hingi ng inyong tulong, Ginoo. Halika't sabayan mo ako sa paglalakbay. At dito mo sabihin ang iyong mga pakay. Kita ko kanina sinusuyo ka ng iyong nobyo. Aba, syempre. Ganyan talaga ang gandang Pilipina. Baka nakakapulabog ang mga ingay niyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipina noon. Hindi may ibig mamalimos. Magandang araw, mga binibini. Ang tirik-tirik ng araw. Parang ang sarap mamangka. Tara, mamangka ta. Tignan mo mga ang lambat. Uy! Buhaya! Saan? Ayun! Maraming salamat, Ginoo. Tungkol sa inyo ang aking buhay. Hindi ka dapat naging mapusok. Hindi mo dapat biruin ang kamatayan. Paano kung ikaw ang mapahamak? Kung ako ang mapahamak at sundan, nasa piling na ako ng aking pamilya. Siya nga pala, anong pangalan mo, magiting na bangkero? Yes. Yes po, Ginoo. Nailan pa na kayo. Naaabala ko po ata kayo. May nakipagkinig kasi. Nais ko lang po sanang magsangguni.
Bakit nga po pala sumusulat kayo ng mga hieroglipiko? Dahil sa ating panahon, susulat ako. Kundi sa ating naharap. Sa panahon ngayon, na mababasa ng ating mga sinusulat. Ha? Tiyak, hindi ito pahahalagahan at ito susunugin. Ngunit, ang sumusunod na salinhay ay matatalino. At kung ito kanila mababasa at sasabihin nilang hindi pala lahat ay natulog sa panahon ng mga kanilang pinuno. Ano po ang ginagamit niyong wika sa pagsusulat? Sariling wika nito na Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mabuti ang alpabetikong Tagalog kaysa wikang Latin. Ngunit, nga pala, natatandaan mo ba ang pagkamatay sa buhay? Opinion ko lang naman. Subalit, tingin ko'y sinadya niyang gabalain ang iyong kasiyahan. Sapagkat dumating siya ng lasing ang kanyang asawa. Nais ko lang po sanang humingi ng payo, kagaya na lamang ng ginawa ng aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Nais ko sanang magpatayo ng paralan at para na rin sa pag-aalaala sa aking kasintahan. Pinapangarap ko iyan. Pangarap ng isang baliw. At sasabihin ng mga tao, isa kayo pa rin. Dahil humingi kayo ng payo ng isang taong pinagkamalan nilang baliw. Para sa kanila. Ang matatalino'y ang kapitan kahit walang pinag-aralan. Walang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura? O sa kapitan? O sa iba pang may tungkulin? Maaring sundin, maaring hindi. Naniniwala akong makapangyarihan ang kura. Subalit, hindi ako masyadong naniniwala sa kanila dahil sila ay mapang-abuso sa kapangyarihan at lakas. Ang taong bayan ay mas naniniwala sa pamahalaan na makatwiran at may mabuting hangarin para sa bayan. Matutuloy ang plano ninyo. Kung kayo'y makikipagtulungan sa mga sinasabi ng tao. Naniniwala akong matutuloy ang aking mga plano ng walang sagapan. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang mga kamay sa inilikta ng isip. Parang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa akong naririnig na bayang dumaraing. Titi ang bayan, kaya hindi dumarating. Ngunit ay hindi magtatagal ay darating ang panahon iyon. Malalaman nila ang kanilang pagtitiis. Nauunawaan ko ang inyong sinabi. Ngunit nais kong malaman nyo na hindi lahat ng mga utos sa itaas ay pinagkakaloob o ipinapatupad sa ibaba. May dalawang uri at may dalawang gawin na naman tayo. Ang yumukod sa kapangyarihan o hindi yumukod kapalit ang kapahamakan. Hindi ko ba pwedeng mahalin ng sabay ang bansang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi naman kailangan? Sapagkat ang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga tao na nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Papahalik ng kamay? Nakalimutan nyo na ba? Sila ang dahilan kung bakit pumatay ang aking ama. Hindi ko na nga lang pinagiganti ang aking ama. Alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Ay, Iho, huwag mo na yung gawin yung plano ninyo hanggat hindi lubusan
nilubusan. Matatanggap ang kasawian ng iyong ama. Paniniwalaan ako ng mga taong bayan. Kasi ang paaralang ito magsisilbing tulay upang wakasan ang kamangmangan at puksain ang korupsyon sa pamahalaan. Mabigo man kayo, nakakatawang ginagawa ninyo ay nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyo. Ngayon din ay pipuntahan ko ang pura. Sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Maraming salamat po, Ginoong Tasio. Ako po ay patutungo na. Oy, taong madilaw, nandyan ka pala. Paano gumagana ang panghugas na ito? Ganito po yun. Kahit konting pwersa lang ay kaya kong ibaba at itaas ang mga batong ito. Kailangan lang ng isang tao upang mailinya ng maayos ang mga bato. Mahusay, bata. Saan mo natutunan ang ganitong arkitektura? Ang aking ama ay namatay sa pagtatrabaho sa mga ibara. At doon ko po sa kanila natutunan iyon. Senyor, baka gusto ninyo maglagay ng kaha sa uka ng bato. Hindi na, Alkalde. Hayaan nyo na ang Eskrabeno. Bumaba na kayo, senyor. Kung hindi ay hindi ko ipag-uutos na ihugos ang bato. Batay ka sa akin ngayon! Ayos ka lang ba, senyor Ibarra? Ayos na ako. Okay ka na ba? Naku, nahulugan ng mga bato ang taong naghuhugos! Madali kayo! Hanguin nyo ang bangkay! Ako na ang bahala sa kanyang libing! Ang pagkasawit balad. Kailangan na mabisagahan ang pangyayaring ito! Hindi na, Alkalde. Kahit na magsagawa tayo ng pagsisiyasat, ay wala na mangyayari. Napakabait talaga ni Senyor Ibarra. Nako, Che, masamang simula! Tao po! Andiyan po ba si Senyor Ibarra? Sino po sila? Pakisabi na lang na kilala ko siya. Sige po, maghintay ka muna dyan. Senyorito, may tao po sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala ngunit sinabi niya na kilala niyo po siya. Sige, papasukin mo siya. Sige po, senyorito. Maaari ka nang pumasok. Elias! Di ko inasahang ikaw pala ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, Senyor. Ngunit kailangan niyo na talagang mag-ingat. Madami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang nagsabi sa akin yan. Bakit na silang nagtatago sa mga nakangiting mukha at mabuting katauhan? Isa na sa kanila ang taong madilaw kanina. Hindi lamang ako sigurado sa iba pa sa kanila. Ngunit, Senyor, upang ikaw ay hindi mapahamak, kailangan na malaman ng iyong mga kaaway na ikaw ay hindi handa. Kailangan na may pakita natin sa kanila na ikaw ay hindi nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Naawa nga ako kanina sa taong dilaw. Kung nabubuhay pa lamang siya, ay mapapakinabangan pa natin siya upang matuntun ang iba ko pang mga lihim na kaaway. Patawad, Senyor, ngunit sa kanyang galit. Kung siya ay nabubuhay, tiyak na magtatago na lamang siya sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit, talagang nilalayo ng Diyos na siya ay mamatay. At Senyor, kailangan na mag-ingat kayo sa bawat sandali, sapagkat ang inyong mga kaaway, tiyak ko na sila ay naghahanda rin upang ikaw ay mapusa. Bueno, Senyor, ako ay aalis na. Maraming salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Elias, dahil iligtas mo ang aking buhay. Ano naman, Senyor?
Kahit kailan ninyo naisin at kahit kailan ninyo kailangan, ako ay may pagkakautang pa sa iyo. At ang aking mga ginawa ay hindi sapat upang iyon ay aking mabayaran. Paalam, Elias. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, kagaya ng arkitekto at ng reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lang ng kamangmangan ng isang Indio na nagdunong-dunungan. Kung lamang gumuhit ng simbahang yan. Subalit ang ipinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawad. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang ay pinarurusahan ang ama ng isang ulupo. Nagngangamatay sa loob ng bilangguan at walang may gaan. Walang sino man ang pwedeng lumapastangan sa aking ama. Itong paring ito ang aking pinakaiwas-iwasan. Isang paring walang galang, walang utang na loob. Siguro naman, dapat na siyang mamatay. Huwag, Senyor! Huwag niyong hayaan ang iyong sarili na magkasala sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Makikita natin ngayon ang dugo o lasak na dadaloy sa iyong mga ugat. Crisostomo, wag. Para sa akin, maawa ka sa kanya. Kamahalan, kung pahihintulutan ninyo ay nais ko kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, ang nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ekskomunyon. Papasukin mo siya at kakausapin mo. Ikinagagalak kong makilala ka, Senyor Ibarra. Ginulat niyo po ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Sa aming bansa ay hindi ako tinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkaalitan niyo ni Padre Damaso, ay sinisiguro ko na walang kahit sinong pari ang makakagalaw sa iyo hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Kakausapin ko ang mga pari na sulatan ang Arsobispo at Santo Papa na paibsan ang iyong eksklusyon. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kahusayan, kamahalan. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Bueno, at may gagawin pa akong mahalagang bagay. Ikinagagalak kong makilala ka, Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na po ako. Maraming salamat po. Alkalde, sisiguraduhin mong bibigyan mo ng proteksyon si Ibarra at susuportahan mo sa kanyang mga gagawin. Masusunod po, kamahalan. Maraming salamat. Halika na dito. Pinapatawag ka na nito niya konsolasyon. Vamos! Magkanta. Echo. Guardia de la esa mujer que canta Tagalog. El nombre entiende. No hace falta ser español. Tigil na! Huwag ka nang kumanta! Huwag kang kumanta! Nakahapi sa akin ang tulang iyan! Baila! 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 Ngayon, ikaw naman isumayaw. Sayaw! Baila, India! Baila! Baila! Kondinada salbahe! Ikaw, ano nangyayari sa iyo? Hindi ka malang nabagandang gabi? Dalhin niyo ang baliw na yan rito. Sabihin mo, Kamarka, nabigyan siya ng ibang baro at gamutin. Pakainin niyo yan ng maigi, bigyan ng maayos na higaan, at mag-ingat kayo. Huwag na huwag niyo siyang lapastangin. Bukas ng umaga ay dadalhin na siya sa bahay
ni Ginoong Ibarra. Doktor! Doktor Tiburcio, tulungan mo ako! Si Maria Clara ay nagkasakit! Saan? Halika, Andito! puntahan natin. Ipinagkikilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadanya. Siya'y inaanak ng kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng lahat ng ministro. Naparito ang Kapitang General kasinungalingan. Maniwala kayo at dyan lumupo. Sayang kung napaaga-aga sana ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo ba minsan? Hindi karaniwang tahanan ang iyong pinanggit. Sinasabi ko sa iyo, Don Santiago, na ang aming pinsang ito ay kaibigan ng mga doke at ministro sa Madrid at kalimitang kumain sa bahay ng Conde del Campanario. Nang Doki de la Torre. Saan ko po kaya magtagpuan si Padre Damaso? May liham akong para sa kanya. Siya sana sinasadya ko dito kaya ako naparito. Ginoong Linares, narito si Padre Damaso. De Espadanya, tingnan natin si Clarita. Alang-alang lamang sa inyo, ang asawa ko hindi gumagamot kundi sa matataas na tao lamang nung siya nasa Madrid pa. May sakit siya, ngunit mapagagaling naman. Sa umaga ay liken at gatas, arabi di altia at 2 pilduras di sinaglos. Magpagaling ka, Clarita. Lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang sadya namin para gumaling ka. Ipagkikilala ka namin sa aming pinsan. Padre Damaso, maipakikilala ako sa iyo. Narito si Linares. Ah, ikaw pala ang inaanak ni Carlicos. May liham siya sa akin ukol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala. Dangas kasi hindi ka pa pinanganak nung ako'y umalis sa Espanya. Sinasabi niyang ihahanap daw kita ng mapapasukan at asawa. Sa mapapasukan ay madali. Marunong ka bang magbasa at sumulat? Ako po ay nag-aaral ng pagmanangko sa Universidad ng Sentral. Daske! Hindi ko akalain. Para kang manhing babae. Bibigyan kita ng isang babae. Oo! Isang babae! Hindi po naman ako nagmamadali, Padre. Halika at kakausapin natin si Santiago. Iwasan natin ang pagganap ng dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Maipapaabot niya sa Kapitan General ang ating mga hinaing. Hindi ako kumisego dyan. Alam naman natin isa siyang mayaman at ang mga mayaman ay gusto pang magpayaman. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na may sagawa ang planong ito. Kung ito ay magtagumpay, ay maiiwasan natin ang pagganap ng dugo. Paano kung hindi ka magtagumpay? Kung gayon, ay papasailalim ko ang aking sarili sa iyong pamamahala. Sige, ipakilala mo sa akin ang iyong mga kasamahan at ang kanilang sariling sinapit sa mga Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng tao makikipagkita sa akin sa baybayin ng San Diego. Sasabihin ko sa kanya ang makukuha natin kay Senyor. At kung pumayag si Senyor, ay makakamit natin ang tagumpay. At kung hindi, sigurado ako ang unang malalagas sa magsigang ito. Maghihintay ako para sa ating kapayapaan at kalayaan. Sana ay magtagumpay ka sa iyong binabalak. Maraming salamat, Senyor. Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi, Lucas. Payag ka ba sa aking plano? Oo, payag ako. Ako na ang bahala dito. Maipapangako mo ba na walang makakaalam nito, kundi tayong dalawa lamang? Pangako.
mamamatay ako na nakatikom ang aking bibig. Hoy Bruno, pumayag na ba ang iyong kapatid sa aking inalok? Hindi pa. Bakit mo naman tinanggihan ang aking inalok, Marcelo? Hindi ako pumayag ang ating ininawa. Siyang tunay, Lucas. Lucas, pahiramingin mo na ako ng pera. Kahit 3, 4 o 5 dolyares lamang, ibabalik ko sa iyo ng doble. Patawad, ngunit ang perang nasa aking mga kamay ay hindi sa akin. Inilalaan ito ni Senyor Ibarra para sa mga taong sasang-ayon sa kanya sa isang himagsikan. Patawad, ngunit hindi ko kayo bibigyan sa inyong mga kahilingan. Tatanggapin ba natin ang alok ni Lucas? Tatanggapin natin, ngunit itanong muna natin kung magkano yung pera na Lucas, magkano ba ang mapapala namin dyan? Bibigyan ko kayo ng 30 piso at bawat isa na maaaya ninyo ay bibigyan ko kayo ng 10 piso. At kung tayo ay magtatagumpay nito, ay bibigyan ko kayo ng 100. Kung gayon, payag ako. Ako rin, Lucas. Sige, sabihin ko ito kay Senyor Ibarra. Ang papangit na mga bahay. Talagang isang indiyo lang ang maaaring tumira. At aba, mga walang paggalang, hindi man lang magbigay pugay sa katulad natin, Maharlika. Hindi ka takatakang puro pangungutya ang maririnig mo sa private kung gusto kanila. Mga kong esposa, huwag kang maging iskandalo dito, nakakahiya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilaki ng pustiso mo. Ay, bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Kayo? Kaingitan ko? At bakit? Hinaingitan ko nga pala ang iyong kulot. Napakagandang tanawin. 2 donyang walang asal na nag-aaway mismo sa durungawan ng bahay ng Alperes. Ano kayang kahihinatnan niya? Sabihin ko sa iyo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyalang katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, wala nakakapasok na Alperes sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba! Excelentissima Senyora Pupot! Hindi nga nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyod na tulad ng iyong asawa. Talagang ginagalit mo ako, Bumaba ka din, walang galang! Para, bitawan mo ako! Dito tayo magtutos, bumaba ka dyan, Doña Konsolasyon! Walang hiya probinsyana, labandera ka lang naman nung napikot mong asawa! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Lucena! Jesus Mariosep Konsolasyon! Magsintigil kayo! At nakakahiya sa mga tao! Ibili mo yan ng disenteng damit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Total, may mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal! Natuturing ang mga mayayaman ngunit sagat sa lupa ang ugali. Tumigil ka, Alperes, kung makaalipos ka sa amin para kay ganda ng iyong moral. Magsitigil kayong lahat sa ngalan ng Panginoon. Para kayong mga hayop. Mga edukado naman kayong tao. Nakakahiyang isipin na kayong taga-alta de Sociedad ay umasal at tumulad sa mga Indyo. Hala, pagsisihan ninyo ang iyong nagawang kasalanan at siguraduhin magkumpisal kayo. Entiendes? Sir, reverensya. Kayong mga manonood, magsiuwi na kayo. Nandito na kayo't lahat pero hindi ninyo inawat. Diyos ko, patawarin ninyo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Luluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitang General. Hindi mo man lang ipinaglaban ang pagkalalaki mo. Dapat hinamon mo ang Alperes ng revolver. O kaya sable. O kaya... Hati ka na nga. Naiinis ako. Kagaya ni Ibarra ay nakapunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil magkaparehas kami ni Ibarra ng hili. Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo siya ng sabli o kayay. Bakit, Doña Victorina? Ano nangyari? Dahil siya ang kirida niyang asawa ay hindi ba kami? Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Kung hindi malalaman nila ang tinatago mo, ang tunay mong pagkatao. Huwag ka na magingay, Doña Victorina. Kung ganun, anong gusto mong mangyari, Doña? Ang pinsan kong si Linares ay hamunin ang Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Umiyak si Clarita kasi hindi ko pa siya sinabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pagkakasalan, kundi si Linares. Oh, Padre Coro, nandito pala kayo. Magandang araw po. Magandang araw. Ngayon ninyo mapapatunayan ang kahalagahan ng isang private. Isang babae ang nangumpisal sa akin kagabi. Sa ganap na 8. Sa
Sasalakayin ang kwartel. Papasukin ang kumbento at papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Kung gayon, sino ang taong huhulihin ko? Huminahon kayo. Ang nararapat ay paghandaan ang pagsalakay nila. Padalhan ninyo ako ng 4 na gwardiya sibil at pasabihan ang mga bantay sa daungan. Maging maingat kayo upang sila'y mahuli. Tungkulin ninyo iyan sapagkat kung tayo ay magtagumpay, kayo ang tatanggap sa medalya. Sana'y huwag ninyo kalimutan banggitin ang aking ginawa. Reverensya. Aking natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at nakatakda na ikaw ay mapahamak. Sapagkat isisigaw nila ang iyong pangalan. Isisigaw ng mga maghihimagsik na bayaran. Huwag ka nang mag-alinlangan, Panginoon. Magmadali ka na at umalis, sapagkat anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa. Saan ako pupunta? Sino ang mga naghihintay sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan, upang isipin nila na ikaw ay walang kinalaman rito. Paano kung ako na lang ang magsuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo'y taksil at ipinain sila para mahuli. Sunugin ang mga sulatin, tumakas at maghintay ng mga mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Marie Clara. Hindi. Mabuti pang ako lang ang mamatay. Tulungan mo ako, Ginoo. Nandyan ang mga sulatin ng aking pamilya. Ipukod mo ang sulatin ng aking ama. Dahil yan ang magpapahamak sa akin. Kilala niyo po ba si Don Pedro Ebaramendia? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng pagkasawi ng aming angkan. Itinuro ng Diyos na ikaw ay aking makilala upang ako ay makapaghiganti. Nakikita mo ba ang mukhang ito? Tingnan mo ang mukhang ito na puno-puno ng pagtitiis habang kayo'y malaya, umiibig, may kapangyarihan, nabubuhay, nabubuhay. Ano ang gagawin ko? Maria, kumusta ka na? Maayos lang naman ang aking kalagayan. Ikaw, Ibarra, kumusta? Ayos lang naman ako, Santiago. Mabuti mo. Bakit napatukan? Sumasalakay ba sa atin? Ama, bakit tayo sinasalakay? Natatakot ako. Huwag kayong matakot. Mga Ginoo at binibini, huwag kayong mabahala. Pinapasuri ko na sa aking mga sundalo ang lugar. Huwag kayong matakot. Ihanda mo ang aking pinakamabilis na kabayo. Matulog na kayo. Masusunod, Senyor Ibarra, ihahanda ko na inyong kabayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto. 1, 2, 3. Ginoong Ibarra, sa ngalan ng hari, hinuhuli kita. Bakit? Sa kwartel ka na magtanong at magpaliwanag. Kung mangako ka na hindi ka tatakas, ay hindi kita igagapos. Ito ang kaluwagang binibigay ko bilang alperes ng bayan na ito. Hindi! Kamalasan! Nakatakas si Ibarra! Senyor Ibarra, andin ka ba? Bakit tila walang tao rito? Sisilipin ko na lang ang Ginoo kung anong nangyayari sa kanya sa loob. Elias, mabuti na lang at narito ka. Pumunta rito kanina mga Gwardiya Sibil upang dakpin si Senyor Ibarra. Ngunit mabuti na lang at nakatakas siya. Maraming salamat sa impormasyon. Kailangan ng sunugin ang mga sulat ni ito sapagkat iyan ang utos ni Senyor Ibarra.
Pardikura, ito ang buong tapa na nalaban at nagutos sa mga kasamahan para tumakas kagabi. Ano ang ipinangako sa iyo ni Crisostomo Ibarra para salakayin ang kwartel? Elegante lang namin ang aming ama dahil pinatayin niyo sila. Hanapin ninyo ang inyong dalawang kasamahan dahil hinulog namin siya sa bangin. Doon sila mabubulok! Sino ang inyong mga kasabwat? Tingnan mo ang mga bangkay! Kilala mo ba sila? Kilala mo ba sila? Kung sino ang totoong Kristyanismo, patayin ninyo! Kung gayon na wala kang sasabihin, diyan ka na lang! Isabel, alam na ba ni Maria Clara na ikakasal siya ni Linyares? Hindi pa, dahil natatakot akong sabihin sa kanya. Malaki talaga ang nagagawa ng may kamag-anak na nanungkulan sa pamahalaan. Hindi ba? Dahil dyan ay nakapaglabas-masok siya sa loob ng palasyo ng kapitan nila. Unang kita ko palang riyan kay Ibarra ay alam ko nang siya ay isang filibustero. Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Ibarra? Iminungkahi sa akin ng pinsan ko si Linares na siya ay bibitay ko. Hindi! Huwag mo nang ipaglihim sa aming pinsan. Ikaw ang tagapayo ni Kapitan. Clarita, iha. Ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti at nakita kita. Kaya kami nagpunta rito ay upang matapos na natin ang mga hindi na pag-uusapan noon. Ipagpamanhin niyo po, ngunit kinakailangan ko munang bumalik sa aking city. O siya, Tiago, dapat lang natuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo, magkaroon tayo ng isang fiesta. Maganda yan. O siya, mauuna na kami. Sige, salamat. Ako rin naman ay aalis na sa bayang ito upang pamunuan ng isang pangkat na magyayaot pa rito upang puksain ang pag-aalsa at rebelyon. Ano nga po pala ang mangyayari sa filibustero? Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy, sa palagay ko'y dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin sa panahon ng himagsika noong taong 1872. Ang sa akin ay dapat siyang ipatapon. Masyado siyang nanalig sa kanyang kasulatan na iniharap. Kung ang mga taga-usig ay hindi nagbigay ng ibang pakahulugan sa mga kasulatan at ebidensyang iniharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala sa Ginoong Crisostomo. Nais mong ipahiwatig. Sinabi ng manananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan na kailanman ay hindi nakipag-unawaan sa kanila si Ginoong Crisostomo. Manapay kaaway niya ang taong nagngangalang Lucas. Isang sulat lamang ang naging batayan ng mga taga-usig laban kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Kinilala niya na kanya ang sulat na ito. Ang sulat ay ibinigay sa isang babae bago siya pumunta ng bansang Europa. May malabong mga pahayag at talata na nagpapalagay na ito'y naglalaman ng pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang sulat sa mga taga-usig? Amo ng pamahalaan tungkol sa sulat at pinuntahan nila ang napagkamalang binigyan. Mawalang galang na po. Mabuti nang ginawa niyang pagbibigay ng sulat. Nakatitiyak kayo ng magandang kapalarang binibini. Gagantin ko kayo sa aking kaibigan sa Catarito. Ihahatid ko ang inyong salapi na akin itinapon upang magamit ninyo sa pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Sa ibang bansa, ay maaari kayong makapamuhay ng tuwasayo. Marami kayong kaibigan sa Espanya na maaari rin makatulong upang ikaw ay mapatawad. Iniligtas niyo ang buhay ko ilang beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Nararapat lamang na ibalik ko ang makayamanang nawala. Sabayan mo ako sa pangingibang bansa. Magturingan tayo bilang magkapatid. Tayo'y mga sawimpalad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko ninanais na magtiis at mamatay. Pero, bakit niyo ako pinapaalis? Sa ibang bansa, ay maaari kang magtagumpay. Ngunit kapag daranasin ninyo ang ibayong hirap dito, ay baka isang araw itakwil ninyo ang ating bayan. Hindi totoo yan. Parati kong iniisip ang kapakanan ng ating bayan. Hindi ninyo ako nauunawaan.
Naniniwala ako na iniibig ninyo ang ating bayan sapagkat hindi niyo pa nararanasan ang paghihirap. Sapagkat kapag naranasan ninyo ang paghihirap, gutom at pag-uusig, natitiyak ako na itatakwil ninyo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa iyo para sa mga sambahalan. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinanigan. Kung kaya't ngayon, sila ay nag-uusig sa iyo at itinuturing kayo bilang kaaway. May katwiran ka, Elias. Ako ay taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ngayon na ang ating lipunan ay binabalot sa sakit na kailangan gamitin. Isang kanser ng lipunan na kailangan sukuin. Ako na nagtanggol sa ating bayan ay naging pilibistero. 300 tayong sinakop at tinapakan ang ating dignidad at karapatan. Natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Saan ka nang galing? Nirasyonan ko po ng damo ang pura at hukom sa Maynila. Sige, maaari ka lang magpatuloy. Ngunit huwag kang magpapasakay ng kahit na sino sapagkat may isang bilanggo na nakatakas na kasalukuyang pinaghahanap. Kung ikaw ang makakahuli, tiyak na magagawaran ka ng isang gantimpala. Paano ko po siya makikilala? Nakalibita at marunong magsalita ng wikang Kastila, kaya huwag kang pakakatiwala. Sige po, maraming salamat. Luluwas tayo para mapagkamalan akong taga-Peña Francia. Nararapat lamang na tayo'y maghimagsik. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng iyong makakasama. Ngunit baka ang maliliit na tao lamang ang masaktan. Kaunting kalayaan at karuhan lamang ang hinihingi ng mga sumipalad at hindi ang pagtakwil sa Espanya. Kung gayon, kikilos akong mag-isa. Hindi ako papayag na matatapos ang aking kwento sa ganitong pamamaraan. Kailangang mailantad ang mga kababuyan at kahiyupang ginawa ng mga mananakop sa atin upang magkaroon ng kabuluhan ang paglalaban natin sa kalayaan. Maaari mo ba akong dalhin sa bukid? Sige, Ginoo. Ginoong Crisostomo, mahuhuli tayo. Kayo na ang mamangka sa pagtatalon ako. Lumundag ako sa tubig para ako ang kanilang tugisin. Liligaw ko sila. Huwag kang umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong mga ninuno. Natatakot ka, no? Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Nandito ako upang masaksihan ang kasal mo. Ano ba ang nangyari sa iyo, anak? Bakit namumuta? Wala ka bang tiwala sa akin na ina mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para hindi matuloy ang aking kasal. Noong buhay si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayong patay na siya, bakit pa ba ako magtitiis at mabubuhay? Hindi hamak na nakakahigit si Linares Sky. Maaari akong mapakasal ni naman noong bubuhay si Crisostomo. Wala namang ibang gusto ang aking ama, kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayong patay na siya,
Walang sino mang tatawag sa akin na asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko inasahan ang kalungkutan mo. Ibig ko lang bigyan ka ng mabuting kinabukasan. Ng kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako'y huwag mong hayaang ako'y malungkot habang buhay. Patay na siya. Ngayon, nais ko na ring mamatay o maging madre. Sang madre! Sang madre! Hindi mo lang alam, anak ko, ang buhay na nakakubli sa pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapangalagaan, pati ang kaligayahan mo. Humiling ka pa ng iba. Mahalin mo ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Sementeryo o ang kamatayan. Diyos ko! Diyos ko! Pinarusahan mo ako! Pagpalain mo ang anak ko! Ayoko mamamatay siya! Mapamadri ka! Diyos ko! Talagang naparito ka mo. Nagpaparusa ka. Papuntahin mo dito si Sisa sapagkat hinahanap siya ng kanyang anak. Sisa! Inang! Ako po si Basilio, Inang! Inang! Oh! Inang! Inang! Ako po si Basilio, Inang! 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 Sino ang babaeng iyan? Siya po ang aking inang! Ako ay puno ng sugat at may 2 araw na akong hindi kumakain o umiinom. Kung kaya't anong oras man ngayon ay mamamatay rin ako. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. At kung walang sino man ang dumating, ay hukayin mo ang gintong aking ibinaon. Ariin mo ito at gamitin sa iyong pag-aaral. Mamamatay ako, hindi ko man lang masisilayan ang ningning ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Kung kaya't kayong mapapalad, batiin ninyo at huwag niyong kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa gabi ng dilim. Patawad, aking inang bayan, sapagkat hindi na kita may pagtatanggol. Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa. Maraming nagtatahimik, ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis, ngunit hihintayin ko ang araw na ito lahat ay lilipas. Malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. No limit ang here. At natapos rin! I'll keep believing in magic. Someday, somehow, my true love will come. This may be my last day alone, 'cause there's someone for me who will always be the